Takot, kaba, kilabot. Mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan. Mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan. At mga pangyayaring sadyang kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Ang init-init tapos di pa nagsisimula. Ang init. Welcome nga pala ulit sa bago nating episode ng Jazz Zone Spooky File, and as usual, ako pa rin ulit. Ako pa rin yung magkukwento ng mga spooky stories na pinadala sa atin ng mga zoners natin. Should I call them as PP? Party people yun Hindi ibang PP yun PP, party people. Well, anyway. So ikaw kung meron kang creepy and spooky stories, padala mo lang sa akin syempre sa Jazz Zone page. Yan ay aking Facebook page, and optional lang naman kung meron kang video or picture supporting ng yung stories, mas okay, pero optional nga lang yun. And simulan na natin yung story natin for this episode. Ang init pala talaga. Nag-work ako sa isang school dito sa province namin, at isa ito sa pinakamatandang school. Madami ng kwento ng kababalaghan ang nangyari dito, at minsan mismong ako ay nalagi ko sila nakikita since college. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na meron na akong proof o picture. 7 AM nung nakiusap ako sa kasamahan ko na magpicture sa isang area ng school for updating ng archives. Habang nag-iikot siya sa area at click ng click sa camera, may isang area na pag-check niya ng photo, may parang anino ng madre na nakasama sa picture, pero nung tiningnan niya yung lugar, mag-isa lang naman siya. Kahit students ay wala pa sa school kasi 7 AM pa lang, at 8 AM ang usual na pasok ng mga bata. At during that time, wala nang madre sa school. Doon tinigil ng kasama ko ang pagkuha sa lugar at bumalik siya sa office namin. Tsaka namin nalaman na meron talagang isang madre na laging nagmumulto at ilang beses na din nagpakita sa mga pictures ng school. Ang suot ng madre ay kulay brown na sa history ng school ay nung year 90s pa. Nagstay sa area at simula noon wala nang madre na ganun ang suot na na-assign sa school. Minsan kung saan-saan din sa area ng school siya nakikita. May isang pagkakataon pa nga na nagpa-bless ng
8 years old na bata sa madre at kunento niya ito sa nanay niya na may madre na nakakulay brown. Pagtingin nila sa area, wala namang madre sa paligid. Ano man ang istorya o dahilan ng kanyang pagstay sa school ay walang nakakaalam, kaya patuloy ito nagiging tanong sa bawat isip ng mga taong nakakakita sa kanya. The end. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Hi there, Spooky File and listeners. I was a silent listener of this channel and I was amazed and kinalibutan at the same time sa mga naririnig ko. And also I wanna share this urban legend story dito sa bayan namin. This story is sumikat around 2018 to 2020 at tinumpok na din sa KMJS. This story is about sa vanishing mansion here in Iloilo and the late mayor ay naniniwala dito kaya pinatunayan niya ng statue and also sa or to remind ang mga riders to drive carefully dahil ang vanishing mansion ay malapit sa highway. And may kasabihan dito na sometimes you see a tree, sometimes a mansion. And yes, it is a tree which is acacia tree and it's 300 years old na po. This story is about sa taxi driver na pangalan natin o ipangalanan natin sa pangalan na Kuya John. Si Kuya John ay nagmamaneho at tinatahak ang daan around 2 AM ng umaga. While he was driving, may pumara sa kanya na magandang babae na naka-white siya na bestida, may mahabang buhok, maganda at sobrang puti. Kuya John stopped the taxi and inunlock niya ang pinto ng taxi at sumakay ang babae sa backseat. At sinimulan ni Kuya John paandarin ang taxi. While he was driving, di niya maiwasan tingnan ng babae sa salamin dahil sa sobrang ganda nito na parang anghel na nahulog sa langit at napaka-perfect na mukha nito. Kuya John talaga, oh. But he was feel strange at di maiwasan kabahan nang di niya nalalaman. While he was driving, ang pinagtataka niya bakit paulit-ulit sila ng dinadaanan at parang walang patutunguhan. Ikinawalang bahala lang ni Kuya John at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Habang nagmamaneho, tinanong niya ang babaeng nakaupo sa backseat, "San ka ba, Ining?" Sabi ng babae, "Diyan lang sa unahan." Bulong niya sa tenga ni Kuya John at nagpatayo ng balahibo ni Kuya John, pero isinambahala lang ni Kuya John at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Habang nagmamaneho, napadaan si Kuya John sa mansion na nasa gilid ng kalsada at namangha dahil gawa ito sa ginto na hindi niya pa kailanman nakita. Kumikinang ito sa ganda at parang paraiso kung ituring. At ang punot bulaklak at napakaganda na parang hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. At ang bakod ng mansyon ay kumikinang din dahil ginto din ito.
Tinuro ng babae sa kanya kung saan siya bababa at ito'y mismong gate ng mansion. Kaya inihinto ni Kuya John ang sasakyan sa tapat ng gate at tinanong ni Kuya John ang babae, "Dito na lang ba, Ineng?" Sabi ng babae, "Oho, dito na lang ho. Ito ang bayad ko." Binigyan ng babae si Kuya John ng kwintas na gold, singsing na gold at perlas. Kaya ito'y pinagtataka ni Kuya John bakit ito ang binigay at tinanong ni Kuya John, "Wala ka bang mismong pera, Ineng? 50 lang ang hinihingi ko." Subalit tumawa ang babae at nagsabi, "Ayaw niyo ho ba? Marami pa yan sa loob, kuya. May pagkain at bibigyan kita ulit niyan. Marami, basta sumama lang kayo sa akin." Sabay ngiti ng babae nang nakakatakot. Kinilabutan si Kuya John at napagtanto niya na baka hindi ito tao dahil napaka-creepy niyang umiti. Bumaba ang babae pero ang tingin niya at ang ngiting nakakatakot ay hindi pa rin umalis sa muka at nakasunod pa rin ang tingin niya kay Kuya John. Kaya agad pinatakbo ni Kuya John ang taxi at tumingin sa side mirror at lalong kinilabutan siya dahil wala na ang gintong mansyon na nakita niya at napag-isip-isipan ni Kuya John balikan ng mansyon na yon, ngunit pagbalik niya hindi na mansyon ang tumambad sa kanya kundi puno ng acacia tree na malaki at dahil sa takot pinaandar ni Kuya John ang taxi nang napakabilis hanggang sa makarating siya sa mga bahay-bahay at may mga ilaw na ito at na-realize niya na ang gintong kwintas, gintong singsing at ang perlas ay naging dahon ng akasya at lalong ikit ng takot ni Kuya John. At agad dito napatingin sa orasan niya sa kamay dahil 2 AM pa rin ito na parang hindi lumipas ang oras. Agad niyang sinabi sa mga kasamahan niya pagdating niya sa kanilang paradahan ng taxi at hindi lang siya ang nakaranas nito kung hindi sila rin at nagpapasalamat sila dahil safe daw siya nakabalik at hindi niya na pag-isipan sumama sa babae dahil baka raw engkanto yon at nangunguhan ng mga tao at hindi na kailanman ibabalik sa mundo ng mga tao. Dahil sa kwentong ito, ibinalita ito sa radyo at naging sikat ito sa lugar namin. Maraming nagsasabing gawa-gawa ito at maraming nagsasabing totoo ito dahil ang acacia tree na ito ay 300 years old na. Sa gilid ng acacia tree, may mga bahay doon at sa harap ito mismo ng eskwelahan na marami ding kababalaghan na nagaganap. Saksi ito ng mga estudyante at mga guro din kung gaano ito nakakatakot lalo na paggabi. Maraming salamat sa pagbabasa at huwag kalimutang magdasal palagi. Ingat listeners. P.S. I don't know kung ito ang totoong nangyari dahil iba-iba ang naririnig ko, pero I'm sure na this acacia tree ay nakakatakot dahil ako mismo minsan pag dumadaan dyan ay may nafe-feel ako. From Liz. Siguro kung sa akin yung mangyayari, siguro sasama ako eh. Kasi mukha tayong pera eh. Bigyan ka ng ginto pero dahil nagiging dahon naman, ayoko na lang pala. Pero ang nararamdaman ko talaga hindi takot, init eh. Oh.
Ang init. Well, anyway, let's jump in sa next story. Good evening, Spooky File. Gusto ko lang i-share sa inyo ang naging experience ng ate ko. Isang gabi around 10 to 11 p.m. nagsisipi siya sa kwarto, tapos naalala niyang may gagawin siyang trending na ilalagay yung pipino sa mata habang natutulog. Correct me if I'm wrong, I'm not familiar sa ganyan. Ako din eh. Then ito, naalala niyang may pipino sa ref sa baba, so agad siyang bumaba. Lahat ng tao sa bahay ay tulog na. Siya na lang ang gising. Bumaba siya around 1 a.m. Na pagbaba niya, kinuha niya yung pipino at chinop niya sa kitchen. Habang nagcha-chop siya ay di siya mapakali dahil may third eye ang ate ko. May naaninag siyang anino ng batang babae sa gilid niya, which is sa sala namin. May Christmas tree doon at napalingon siya dahil may nakita siyang tumawid na tila ba naglaro na ang isang batang babaeng anino na patawid-tawid sa magkabilang gilid ng pader at Christmas tree namin. Napahinto at nanigas na lang siya sa kinatutuyuan niya noon. Wala siyang magawa at totoo pala yung mga movies na kapag meron kang napansin na kakaiba, ay talagang lalapitan at titignan mo kung sino at ano yon. So yun na nga, lumapit ang ate ko, papuntang sala at chinek ang napansin niya. Agad na lang siyang kumaripas ng takbo after makita ang batang babae na walang muka at anino lamang. Pagkaakyat ni ate, humagulgol siya sa iyak at sa kwarto nila mami at daddy. Yun ang creepy, kaya kayo huwag kayong maghihiwa ng pipino around 1 a.m. Thank you, Spooky File. Please hide my identity. Ang ganda kasi ng trip pipino, alauna ng... Pero paborito ko yung pipino, ang sarap kaya niyan. Sarap niyan, promise, lalo suka lang yan, tsaka ano eh. Kung katulad ko, mahilig ka sa sili, tapos lagyan mo paminta, sarap talaga, promise. Let's jump into our next story. Naniniwala talaga ako sa multo, but I don't want them to see or feel. Sino bang tao ang gugusto'y makakita ng multo? Si Ed Kaluwag po. Joke lang po. Kakatapos lang ng libing ng lola ko sa tuhod ng mapagpasyahan ng magulang namin na umuwi kinabukasan. Pinaghugas din namin ng paa at kamay gamit ang dahon ng bayabas na pinakuluan para daw hindi sundan ng nabayapa sa sementeryo. Naging maingay ng ilang araw ang bahay ng lola ko, buhat nga ng may lamay. Yung ibang kamag-anak namin ay naunang umuwi. Kami namang magpipinsan ay sinulit ang araw na magkakasama. Maggagabi na nang makita namin na bilog ang buwan. Bumalik sa tahimik at lahat ay nawala ang mga ilaw noon na nasa labas. Malalakas din ang hampas ng mga puno sa harap ng kinatirikan ng bahay ng lola ko. Ang mga huni ng Martinez ay siyang napakaingay. Ano yung Martinez?
Ano yung Martinez? Hindi ko alam. Sa mga nakakaalam ng Martinez, paki-comment down below kung ano. Medyo tanga ho yung DJ nyo, no? Well, anyway. Lumuwag ang loob ng bahay nung muli ko tong pasukan. May isang kwarto sa dulo at katabi nito ang kubeta. May katabi ang kubeta na lalagyan nila ng maruruming damit. Sabi ng papa ko, nagkamali daw ng pagkagawa. Yun ay kaya nagkaganon. Wala roong bubong at may 3 bintana na maaari kang dumungaw kung gusto mong makita ang nasa loob. Isa sa harap ng kusina, yung isa naman sa loob ng kubeta, at ang isa sa loob ng kwarto. Ang ilang tao ay nasa loob ng kwarto at nagpapahinga. Nahiga ako saglit bago maluto ang kinakain namin nitong gabi. Pinagmasdan ko ang kwarto, sa di kalayuin, napatay ang ilaw. Ayaw kong humiga doon dahil ang bilis kong makatulog. Ewan ko kung bakit, basta kapag humiga ka na sa kutson sa loob ng kwarto, talagang mahimbing ang tulog mo. Mabilis ang naging pangyayari at kainan na. Kumain kaming buong magkakamag-anak at doon ko naramdaman ang antok matapos kong kumain. Pinababa ko muna ang kinain ko bago matulog. Pagbaba ng kinain ko, saka ako natulog. Nagising ako sa sigaw ni Papa. Ano yun? Nakita namin yung tatay ko na madiling nagsusuot ng kanyang pang-ibaba habang takot na lumabas sa kubeta. Ano yun, Je? Tanong ng lola ko. May nakita ako, ma. Itim na tao na may mahabang kuko. Mabilis siyang pumasok sa kwarto kaya hindi ko aninagan masyado. Mas kulado ang tatay ko at masasabi mong matapang kapag nakita. Ngunit sa nakita niya, mukhang takot talaga siya. Labas na tayo. Lumabas kami at doon na lamang muna nagpalipas ng oras. Doon din nakita ng papa ko na bilog ang buwan. Bilog pala ang buwan? Sambit nito. Di ako makapaniwala talaga sa nakita ko. Tanging pagkagat na lamang ng kuko ang nangyari sa akin. Dahil habang ini-imagine ko kung anong itsura ng itim na tao na yon, natatakot akong tumingin sa direksyon ng kwarto. Nung gabi na din yun, ay napagpasyahan na umuwi na lang kami dahil sa pangamba at takot. Hindi ko makakalimutan yun dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita ang papa ko ng multo sa lugar na pinakikiramdaman talaga namin na meron. From Hello Hey. Let's jump into our next story. Magandang araw sa iyo. Isa akong mag-aaral sa CAA campus na itago nyo na lang sa pangalang J. Nangyari ito last week, October 23, 2023. Uwian na namin ng 6:40 PM pero kadalasan ay nakakalabas na kami ng room. Mga 6:50 PM, syempre ako lagi ang huling nakakalabas ng room or classroom kapag wala masyadong nagaganap sa ibang mga club na sinasalihan ko. Dahil ako ang presidente nila, kaya kailangan nakaayos ang mga classroom.
mga 6:56 PM ay nakalabas na ako kasama ko si Raven sa paglabas namin ng classroom. Nag-message ako sa advisor namin. "Good evening po ma'am, nasaan po kayo?" Hindi nag-reply si ma'am kaya bumaba na kami sa second floor dahil balak namin kumain sa labas kasama ang iba pang officers ng club. Habang pababa kami, nagdadalawang isip akong umakyat ulit sa fourth floor dahil kailangan ko talaga makausap ang aking advisor dahil sa nai-stress ako tungkol sa mga gawain noong nakaraang linggo. Kaya nakapag-isip ako na umakyat para pumunta sa science faculty sa fourth floor kasama si Raven. Habang paakyat kami ay binubuksan ko ang ilaw ng aking cellphone. Dahil sa malabo ang aking mata, bukod pa doon ay patay na rin ang mga ilaw sa daan maliban sa ikalawang palapag dahil naroon pa ang ibang mga teachers. Pagkarating namin sa fourth floor ay kumatok ako sa pinto ng science faculty pagkatapos ay binuksan ng pinto. "Good evening po ma'am, nandyan na po ba si Ma'am Judy?" Sabi ng science teacher. "Ay wala dito nak. Baka may ginawa pa sa ibaba, hintayin nyo na lang bumalik." Sige po, thank you ma'am." Habang kami naghihintay, nagpaalam si Raven na bababa raw siya para sabihan ng iba pang mga officers na hintayin kami dahil baka kami ay maiwan. "Hintayin mo ko dyan, babalik rin ako." "Sige, bilisan mo bumalik ah." Bumaba siya mag-isa at pagkatapos ako naman ay naghintay sa labas ng science faculty. Pero hindi ako makapaghintay kaya pumasok ako sa loob. Dahil wala talaga akong makita sa labas kasi nakapatay na lahat ng ilaw sa hallway. Nung medyo nainip ako dahil ang tagal bumalik ni Raven ay lumabas ako sa science faculty para hanapin siya at hanapin sa ibang building kung naroon dun pa si Ma'am Judy. Wala akong makitang tao sa bawat building kaya iniisip ko na kung sasabay pa ba ako kay ma'am pababa, pero naisip ko rin na baka sobrang tagal bago pa ako makauwi kung hihintayin ko pa si ma'am. At baka maiwan din ako ng mga club officers namin kaya napagdesisyonan ko nang bumaba na lang. Kahit malabo ang mata ko, nagpaalam na ako kay ma'am. Bago ako bumaba, sinilip ko muna kung meron pa ring Rover Scout sa ibaba. Pero nung nakita ko na nandun sila sa bandang gitna, kinabahan ako. Lalo dahil kailangan pang maglakad sa hallway para makababa doon sa hagdan kung nasaan sila banda nakapwesto. Kaya naglakas loob na lang akong bumaba sa hagdan sa likod ng stage. Habang pababa ko ng fourth floor, biglang tumayo ang mga balahibo ko dahil sa bigla akong nakaramdam ng lamig. At sinasabi ko na lang sa sarili ko na hindi ako natatakot. Pagkababa ko sa third floor, tinignan ko muna yung mga pictures sa SSLG officers sa bulletin board. Kahit kasama ako doon, pagkatapos ay bigla akong may naaninag na matangkad na lalaki sa bandang kaliwa ko. Tapos nakaitim kaya nagmamadali akong bumaba. Habang iniisip na baka imahinasyon ko lamang yon. Na baka teacher ko lang yon na pre-call dahil siya lamang ang laman ng isip ko dahil may kulang pa akong output sa kanya. Habang nagmamadali akong maglakad pababa ay parang may sumusunod sa likod kaya pinilit kong hindi lumingon.
Tumakbo na ako pababa papuntang first floor. Noong malapit na ako ay biglang may sumalubong sa akin na lalaki. Laking gulat ko ay si Raven lang pala. "Oh, pababa ka na pala eh. Nakausap mo na ba si ma'am?" Sumagot naman ako kahit hindi pa rin nawala yung bigat ng pakiramdam ko. "Wala pa rin dun si ma'am. Ba't naman ang tagal mong bumalik?" Pagkababa namin ay pumunta agad ako sa CR dahil naihi ako sa takot. Sabi sa akin ni Raven na hintayin niya lang ako sa labas ng CR. Pagkatapos ko naman, lumabas na ako ng CR. Yak, hindi siya naghugas. Hinahanap ko siya sa labas pero wala naman siya. Kaya pumunta na lang ako sa gate ng school namin dahil nakita ko sila na nandun nakatambay. Isang linggo na ang nakalipas ay nagkita-kita kaming tatlo, nila Raven at Jeya. October 30, 2023. Madaling araw na nag-aya ako na magpahangin kami papuntang C5. Chinat ko na rin yung tatlo kong kaibigan. Habang naglalakad kami nila Jeya at Raven para kitain ng tatlo kong kaibigan, ay nabanggit ko ang tungkol sa contest para sa horror story making na event sa school namin. Maganda kung yung mga kaklase natin to. Ang angas nun kapag nakuha natin yung first, second, and third place. Sasali ako dun kung ipapasa ay yung tungkol sa school namin. Naalala mo ba yung Raven? Noong iniwan mo ko mag-isa sa 4th floor, doon ako may nakita sa 4th floor. Kinuwento ko sa kanilang dalawa yung nangyari sa akin. Pagkatapos ay binanggit ko na yung tungkol sa tumakbo ako pababa. Pagkatapos ay nakasalubong ko si Raven sa bandang 1st floor. Laking gulat ko nung bigla siyang sumaban. "Hoy baliw, di na ako bumalik sa taas nun. Nakita na nga lang kita sa baba nun, pero di kita sinalubong dahil tinamad na akong bumalik dahil nakipagtsikahan pa ako." Sumabat naman ako. "Baliw, sinalubong mo ako nun. Nakakulay gray pa nga ang jacket tapos puting t-shirt yung pangloob na damit mo. Nung kumain tayo ng lugaw sa labas, Jay, hindi ako naka-green nun. Nakakulay blue akong polo. Mayroon pa nga tayong picture nun eh." Pagkatapos kong marinig ang mga sinabi ni Raven ay napaisip ako bigla at lalong kong kinabahan dahil kung nakapolo siya na blue noong October 23, sino yung lalaking sumalubong sa akin? Yung sumalubong kaya sa akin ay yung lalaking nakaitim na naaninag ko sa 3rd floor? Maraming salamat po sa iyong pagbabasa ng aking story. Pasensya na po kung hindi ganun kaayos magkwento pero first ko lang po kasi magkwento ng experience ko na nakakatakot. Wag na wag kayong magstay sa school ng gabi at wag basta-basta magtiwala sa mga nakikita. From Jay. Bago tayo magpatuloy, sana mag-subscribe ka sa akin ha. Yung sacrifice ko ng init dito, Diyos ko, mag-subscribe ka sa akin. Ang init talaga dito, promise. Hindi ko naman talaga kasi kaya buksan. Yung electric fan kasi maingay tao. Ganun yung tunog niya eh. Ganun tunog ng clip fan. Clip fan ba yun? Clip fan. Fan, hindi pan. Ano ba? Let's dig into our next story for this episode. Hi Jason, avid listener ako.
at first time ko magkwento ng experience ko rito. Naniniwala ba kayo sa pamahiin? Hindi talaga ako naniniwala sa mga multo or haka-haka na walang scientific explanation. Hindi rin ako ganon ka-religious, pero after kong maranasan tong nangyari sa akin, parang nag-iba na ang pananaw ko. Last February 2024 lang tong experience ko. Busy week kami sa school. Senior high school ako at graduating. Tipong tambak ang schoolworks, sobrang daming PETA sa iba't ibang subjects, at since naabutan ko ang K-12 ay naranasan ko rin mag-OJT, so pagod talaga kung pagod. That night, hindi ko natanda ang exact date. Halos kakauwi ko lang sa bahay namin. Galing sa bahay ng friend ko kasi nag-cram kami. Super pagod talaga ako that time. Naghilamos lang ako saglit at nagpalit ng damit. Nakasanayan ko na rin mag-GGSS. Gwapong gwapo sa sarili. Kaya may maliit akong mirrors na ginagamit para purihin ang sarili ko bago matulog. Magandang tama to, ha? Ba't ka naman purihin yung sarili? Mukha ka naman normal, no? Joke lang. So ito na nga. Alam niyo yung pamahiin na bawal magtabi ng salamin na nakaharap sa'yo bago matulog? Kung alam niyo, well, obviously ako hindi. Kaya ginawa ko pa rin. Pinatay ko na yung ilaw sa kwarto at nahiga na. Nilagay ko sa kaliwa yung salamin, tapos tumagilid na ako sa kanan para matulog. Hindi kasi ako sanay na nakalapat yung likod sa kama kapag natutulog, kaya lagi ako nakatagilid. Around 9 PM siguro that time, mabilis lang din ako nakatulog dahil nga rin sa sobrang pagod ng katawan ko. Ang lalim ng tulog ko. Nang biglang nagising ako pero hindi ko physically magalaw yung katawan ko. Nagpapanik ako at hindi alam ang gagawin kasi first time ko maranasan yung sleep paralysis. Nakatagilid pa rin ako sa kama. Tanging mata ko lang nakikiramdam sa paligid. Bigla akong nakarinig ng mahinahong "Sst." Sabay may kumalabit sa likod ko. Maluha-luha na ako noon kasi wala naman akong kasama sa kwarto, tapos sobrang dilim pa. Ilang beses ko na naramdaman yung mahabang kuko na kumakalabit sa likod ko. Yung tipong sobrang daming kamay na pilit binabaon yung kuko nila sa balat ko. Nag-isip ako ng kung ano-anong prayers na natatandaan ko, tapos pinipilit ko igalaw yung mga daliri ko sa paa kasi ganun yung nabasa ko about sa sleep paralysis. Ramdam ko na yung lapad ng kamay nila. Mahabang mga daliri at matulis na kuko na kumakaskas sa likod ko. Gusto ko nang kumawala. Ramdam ko na rin na basang-basa na yung unan ko sa sobrang pagluluha ng mata ko. Pilit nila binabaon yung kuko nila sa likod ko. Ramdam ko yung hapdi at pagtuklap ng balat ko. Pinikit ko na lang ang mata ko habang takot na takot kung anong susunod na mangyayari sa akin. Bigla akong nagising.
Nagawa ko ng tumayo at kumaripas ng takbo para buksan yung ilaw. Nandun pa rin yung salamin at ramdam ko pa rin ang init sa likod ko. Binuksan ko ang pinto at dumiretso sa kwarto ng ate ko. Ginigising ko siya habang patuloy pa rin ang pagpatak ng luha ko. Nagising siya at kwento ko sa kanya yung nangyari sa akin na hindi ko nalalaman kung totoo nga ba o bangungot lang. Nagpumilit ako sa kanya na tatabi na lang ako sa kanya matulog. Wala pa rin siya sa wisyo dahil naalimpungatan lang pero pumayag rin naman siya agad. Kinaumagahan, kahit sobrang bigat ng mata at sakit ng likod ko, kwento ko agad sa kanila, Mama, Papa, yung nangyari kagabi sa akin. Yung salamin, yung hindi ko magalaw katawan ko, yung nararamdaman kong may pilit kumakaluskos, kumukuskus sa likod ko. Natatawa pa sila nung una dahil graduating na daw ako, pero nagpapaniwala pa rin ako sa mga ganyan. Nanlumo ako dahil alam ko rin na hindi sila maniniwala kasi sa kanila ko rin nalaman yung hindi pagpapaniwala sa mga multo. Umupo ako sa sofa sa salas namin. Bigla ko nakaramdaman ang kirot at hapdi sa likod ko. Pinatingin ko agad kay Mama. Nakita nila sobrang dami kong kalmot. Pulang-pula raw buong likod ko. Tipong may nagbangayan na mga pusa tapos sa likod ko pa napagtripan mag-away. Tandang-tanda ko pa rin yung reaksyon nila Mama noong tinaas ko damit ko. Gulat na gulat at halos maiyak dahil hindi nila alam kung ano nangyari sa anak nila ng isang gabi lang. Dinala ako agad ni Papa sa klinik para mabigyan ng first aid. Halos isang buong araw din ako roon. Pag uwi namin, nakita ko na lang sa labas na barag-barag na yung salamin ko. Ngayon na ilang buwan na nakalipas, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari sa akin lahat yon. Natuto na ako magdasal bago matulog. Hindi ko na rin masyadong pinapagod sarili ko. Natuto na akong maniwala sa mga pamahiin. From Fuji. Let's jump into our next story. Hi po, first time ko lang po mag-share ng story ko at isa din po akong silent listener ng channel na ito. Start ko na po agad sa story ko. Mga 12 AM na nakauwi ang asawa ko galing sa auditorium ng kabilang barangay dahil fiesta sa barangay na yun. Nagagalit ako sa asawa ko kasi masyado na siyang ginabi dahil mag-isa kasi akong naiwan sa bahay namin at matatakutin pa naman ako. Kayo, huwag niyo iwanan yung mga asawa niyo lalo na't matatakutin. Minsan kasi yung mga ganyan, wala nag-share yung DJ, no? Alam niyo guys, lalo na sa mga lalaki ha. Pag alam niyo matatakutin yung asawa, partner niyo, no? Huwag niyo na unahin yung mga inuman-inuman na yan. Ang inuman nandyan lang, pero yung partner niyo, ay, mamaya mag-collapse yan dun sa Basta huwag niyo iwanan yung mga partner niyo na alam niyo matatakutin. Kung po pwede, isama niyo na rin sa pupuntahan niyo. Nagalit yung DJ, no? Well, anyway, ayun na nga. Inaway-away ko nga po at umiyak ako. Para mawala po yung bigat na nararamdaman ko, bumaba muna ako sa kwarto at umupo muna sa sala. Tapos yung asawa ko naiwan muna sa kwarto namin. By the way,
Yung kwarto namin sobrang lapit lang po sa simbahan. Nagtaka ako bakit dali-daling bumaba din ng kwarto asawa ko at pinakita niyang tumataas yung balahibo niya at sabay sabi na pabulong sa akin na may umiiyak sa simbahan. Di ako naniniwala sa kanya. Baka kasi sinasabi niya lang yun para magbati kami agad. Grabe ka naman. Nung time na din yun, kala ko din kasi ang asawa ko na ako yung umiiyak pero huminto na po talaga ako sa pag-iyak ko. Kaya pagkatapos nun, umakyat kami sa kwarto tapos pinarinig niya sa akin yung umiiyak. Nung una, hindi ko marinig pero ilang segundo may umiiyak na nga. Parang matandang babae ang umiiyak. As in, rinig na rinig talaga kasi magkalapit lang yung kwarto namin sa simbahan. Ilang beses na na-experience ng asawa ko ang umiiyak na babae. Kahit yung pamilya niya, na-experience din nila yon at lagi nilang kunikwento sa akin about sa babaeng umiiyak. At madami na ring kwentong kababalaghan yung simbahan na may naka-experience pa sa isa residente dito sa amin na habang naglalakad siya pa uwi at nadaanan niya yung simbahan, may nakita siyang pari, pugot ang ulo at nakangiti pa daw sa kanya. Dati din nung lumindol ng malakas sa bayan namin, nung panahon pa ni Papa ng asawa ko, marami din namatay at doon sa simbahan binurol ang mga ibang katawan. Kaya may mga kaluluwa pa din daw na hanggang ngayon di matanggap ang pagkawala nila. Kaya ganon na lang sila basta magparamdam. By the way, habang nagkukwento pala ako, nasa kwarto ako at lagi kong naririnig na may laging kumakatok sa simbahan. Sinubukan kong i-record kaso di marinig sa recording ko. Kaya habang nagtatype ako ng kwento, ay may kumakatok na naman sa simbahan. Ayun lang, salamat at sana mapansin. Ewan ko no, hindi ko sure, hindi ko sure to Gusto ko lang i-share no. Mostly talaga kapag mga ganyan sa simbahan, sa school, no, hospital, laging ganyan may nagpaparamdam dyan eh. Siguro dahil may or dun kasi dun kasi yung school, alam naman natin na laging ang unang backstory niyan dating sementeryo, keme-keme. Sa hospital naman, knowing naman na diyan binabawian ng buhay yung karamihan ng mga pasyente, di ba? So, ano ba sasabihin ko? So, common yon, no? Common na may magparamdam talaga sa hospital. And sa simbahan, medyo dito ako na-weirdohan minsan, pero unti-unti kong nagigets, no? Dahil wala naman akong choice. Na sa simbahan is doon kasi minsan may binuburol sa simbahan eh. 'Di ba? Merong mga binuburol minsan sa simbahan kapag mayaman. Tingin ko kasi mayaman kapag binuburol ka sa simbahan eh. Yung mga chapel na ganyan. Siguro doon nag-i-stay yung mga kaluluwa, no, yung mga pinag-bless na
na kabahan muna bago ihatid sa huling hantungan, di ba? Mga ganun siguro, kaya may nagpaparamdam doon, no? Pero I dare you, no? I dare you guys na kung hindi ka naniniwala na merong nagpaparamdam sa simbahan, I dare you, no? Na pumunta ka ng simbahan, siguro mag-stay ka isang gabi, di ba may mga ribulto doon. Rebulto pala, matatakot ka na, B. No, ikaw lang mag-isa, tapos doon ka sa loob ng simbahan, no? Ewan ko lang talaga, baka mabaliw-baliw ka. Baliw-baliw ka sa takot doon, pero ako, hindi ko talaga na-imagine na, ano ba, mag-stay ako sa isang simbahan, no? Rebulto pa lang, takot na ako eh. Though hindi ako naniniwala sa mga ganyang mga scary thingy, kaya malakas loob ko magkwento-kwento ng ganito. Pero takot ako sa mga ganyan, mga rebulto ganyan. Yung parang kala mo kasi nakatingin lagi sa'yo tapos sinusundan ka ng tingin. Ewan ko kung ang weird ko, baka ano. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Avid listener na po ako dito since then. Sa dami ko na pong naranasan sa buhay, dami ko na ding experience na iba't ibang kababalaghan. Actually, matatakutin talaga ako noong bata pa ako. Pero habang tumatanda na, nabuksan ang third eye ko pero di siya ganun ka-active. I mean, not totally active na tipong lahat ng sulok o puntahan mo may nakikita ka o may nagpaparamdam sa'yo. Isa-isahin natin lahat ng experience ko. First experience, unang bahay sa BF Homes. Grade 3 ako noon at nagbabakasyon sa bahay ng nanay ng stepfather sa BF Homes. Doon kasi nakatira ate kong panganay. Kami ng second sister ko sa father namin kasi kami nakatira. Nag-asawa na kasi uli mother ko. Isang Swiss. So yun na nga. Nagbakasyon kami doon. Pagkapasok ko pa lang sa pinto, ang bigat na agad ng pakiramdam ko. Pero di ko napansin kasi parang wala pa sa akin yung mga multo-multo na yan. Ang laki kasi ng bahay, yung tipong nasa labas ka, akala mo bungalow style lang. Pero pagpasok mo sa unang bungad sa'yo, sa sala na malaki tapos may pinto pa uli, sa sala na naman siya. Pero andun na yung TV, sala set, tapos sa right side ng pinto ng hagdanan paakyat sa second floor. So bale 3 kwarto sa taas tapos isa sa baba para sa maid. Ngayon na nga, nung unang gabi na yun or unang gabi namin doon, wala pa akong nararamdaman. Kinabukasan, naglibot ako sa bahay. Napunta ako sa office ng stepfather ko. Tumingin ng mga English pocketbooks niya ng mga action, crime, thriller team. Hanggang sa naakit ako sa isang libro. Kukunin ko sana kaso nakadikit siya. Not totally dikit kasi medyo umangat naman yung kalahati. Tapos nag-open yung bookshelves. Bumugnat sa akin ang 100. Lumakad ako hanggang sa mapunta ako sa gitna. Medyo madilim na. Ang lamig sobra. Natakot na ako kasi tiniis ko kasi gusto kong makita kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Pero di ko na kinaya. Padilim na kasi ng padilim, pero nakita ko may dalawa na magkahiwalay na daan. So after ko mapansin yun, bumalik na ako sa office ng stepfather ko kasi pakiramdam ko may lumalapit sa akin.
Tumakbo ako at isinira ko ang pinto na yon. Wala akong pinagsabihan kahit sino sa mga kasama ko sa bahay. So nag-dinner na kami. Tas natulog na. Doon kami natulog sa kwarto ng ate ko. Kinagbukasan, paggising at pagkatapos mag-breakfast, nag-swimming na kami sa pool. I-tour ko kayo. So pagpasok mo ng second floor sa sala, sa right side ng hagdan, tas makikita mo doon lahat, kitchen dining table, then doon sa lababo may bintana. At yung bintana makikita mo yung side ng pool. Kumbaga kapag naligo pa lang ang kita mo, pero pag nasa pool, yung ulo lang. Tapos, yung likod mo kapag nakaharap ka sa lababo is room ng maid. Lumipas ang maghapon. Wala akong magawa kasi sila ate ko nagbabasa ng Tagalog pocketbooks. Kaya ang ginawa ko, since wala naman kaming maid, chinek ko yung room kung gaano kalaki. Hindi naman siya ganun kalaki, sakto lang. May own CR, bed at cabinet. Chinek ko yung cabinet, pagbukas ko may napansin ako na parang door pa rin. So binuksan ko siya. Pag open ko may daan siya. Sundon pa lang nasagot ang tanong kasi isip ko para saan yung two-way na nakita ko the other day. Kaya lumabas na ako. Sabi ko sa nanay ko kung pwede ko makita yung room nila. So binuksan niya. Pagpasok mo sa left side is yung round bed nila na may curtain sa paligid. Mala princess ang datingan. Tapos makikita mo yung veranda, so sumilip ako doon. From there, makikita mo yung buong pool. Sa right side ng door, dalawang cabinet. Yung una is toilet and bath. Then yung second medyo nahirapan ako buksan. Papatulong sana ako sa nanay ko kaso wala na pala, bumaba na siya. Kaya pinilit kong buksan at pagkabukas ko, doon ko nakita yung isang way na nakita ko the other day. So ibig sabihin ewan ko kung tama ako sa kwarto ng mag-asawa tapos kwarto ng maid, sa bookshelves merong daan papunta sa dalawang room na yon. Chick boy pala, no? Ang galing ng pagkakastruktura talaga ng bahay na to, pang pakboy talaga, no? Ewan ko, tama ba? Tama ba yung pagkakaintindihan ko? Di ko alam kung tama pagkakaintindi ko, pero yung dating sa akin sa parang library room, may daan doon na papunta sa room ng main room mo and sa room ng maid mo. Ang angas pala. Pang pakboy pala, Pero sa part na yun, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Yung tipong may nakadagan sa balikat mo. Kaya sinarado ko na muna at pumunta sa kwarto ni ate ko. Fast forward, nung matutulog na kami, sabi ng nanay ko, doon daw ako matulog sa kwarto nila ng stepdad ko kasi wala siya, umuwi sa country nila para sunduin mama niya. Nung matutulog na sana ako, nakarinig ako na parang may naglalakad. Sabi ko, Nay, may naglalakad po. Sabi niya, matulog ka na lang. Palakas ng palakas kasi palapit ng palapit yung lakad niya, as in may hilang-hilang kadena na may bakal na bilog. Ganon din yung ingay. Sabi ko, Nay, nandyan na siya.
Di ko maidilat mata ko kasi baka mamaya nasa harap ko na lang pala siya. Sabi niya itulog mo na lang yan. Kaya ang ending, naktaklob na lang ako ng kumot at sumiksik sa nanay ko. Tas naglagay ako ng unan sa kabilang side ko. Kinabukasan, doon na kami natulog lahat sa kwarto ng ate ko kasi ayaw ko nang samahan nanay ko. Salamat po ulit sa pagbabasa. From Blue Sapphire. Again, kung meron kang creepy and spooky stories, spooky yun huwag mong kakalimutan na magsulat ng letter sa akin sa aking Facebook page. That is Jezone Page, JEZONEPAGE. Search mo lang yan sa Facebook and message mo lang ako, and pwede kayo mag-indicate ng pictures or photos. Optional lang naman po yun, wala naman po sa pilitan. And indicate nyo na rin po yung pangalan nyo at please pakiusap po, wag nyo na po to be continued. Kung meron kayong free time, dun nyo gawin yung story nyo, buong story na po. Wag nyo na pong to be continued kasi hindi rin masusubaybayan ng mga natin Hindi ko rin masusubaybayan kasi di naman ako masyado matandain. Hindi naman ako masyado matandain sa mga stories na. And baka syempre, halimbawa meron tayong mga bagong listeners tapos naikwento ko yung karugtong, hindi pa naman nila na umpisan yung nakaraang episode, hindi nabaliw sila. Baka na-weirduhan sila sa akin. Diba? So, please, i-diretso nyo na po. Kung kailangan ng sobrang haba niyan, wala pong problema. Ako naman po kasi magbabasa niyan. Okay? Wala pong problema sa akin. Kahit sobrang pagkahaba-haba niyan, walang problema po. Walang reklamo sa akin. Okay? Basta wag nyo na ito be continued, parang awa nyo na. Well, anyway, let's jump into our next story. Hello po, Jezone, at sa mga ka-spooky file. Isa pala ako sa mga silent listeners sa channel na to. And ngayon lang po ako maglalakas loob na i-share ang creepy experience. Sana pala rin na mabasa mo. Di po ako magaling magkwento pero sana maintindihan niyo po. This creepy experience started nung elementary pa lang ako. Nung una, di ko pa siya nakikita face to face. Pero pakiramdam ko talaga may nakasunod sa akin palagi. So every time na may nadadaanan ako na salamin, lagi akong pasimple tumingin to check if meron bang nakasunod. First ko kasi nakita sa mga bandang 7 PM na po ng gabi. Wala po kasing gripo kaya need ko pa lumabas at magikip sa balon. May bigla ako narinig na kaluskos nun at pagtingin ko, may nakita ko na shadow na kasing laki ko lang. Sa takot ko, tinawag ko ang alaga ko na aso pero nagulat ako nung ginaya niya din ang boses ko at naglakad papalapit sa akin. Kaya tumakbo na agad ako papasok sa sobrang takot. Months after mamatay ng lolo ko dun na din nagsimula siyang makita ng family members ko. 5 PM, kakauwi ko lang po from school at sobrang pagod ko. Diretso lang akong pumasok sa room ko at napasalampak sa higaan hanggang makatulog. After a minutes,
May lumabas sa room ko na kamukha ko daw. Umupo siya sa sala kung saan nanonood ang dalawang pinsan ko na puro babae. Napansin daw nila na di ito sa TV nakatingin kundi sa pinakabatang pinsan namin. Nakangising aso lang daw ito at di man lang umalis yung tingin. Hanggang sa naisipan na mas nakakantanda kong pinsan na pumasok sa room ko dahil doon sa naka-charge na phone niya. Pagpasok daw niya, nakita niya akong nakasalampak at dahil sa kurtina na lang ang takip sa pinto ko, paglabas mo ay sala na. Pagtingin niya sa sala, nandun pa din ang kamukha ko. Nakangiti pa din daw. Agad niya nilapitan ang isang pinsan ko at binulungan na, "Tawagin mo si Papa, hindi si Kuya yan." Pagkikising ko noon, kwento nila sa akin ang nangyari. Kahit ako, natakot pero di lang pala sila nakaka-experience noon. One time, nakaltukan ako ni Lola dahil late na naman daw ako pumasok. Natawa ako sa nakaltukan. Ano yan? Tawag dyan hard love ba yun? Di ako nakamove on sa nakaltukan, no? Nakita daw niya ako lumabas ng bahay ng 9 AM at naka-uniform daw. Nagtaka naman ako dahil 7 AM ako umalis ng bahay that day at naka-green t-shirt lang ako noon dahil wala naman akong klase kundi magpapasa lang ako ng requirements sa school. This month of March 2024 ang pinaka nakakilabot for me. Naglalakad ako from school to sakayan ng feeling ko may nakasunod sa akin. Insakto parang salamin yung bintana ng daanan ko kaya pasimple ako doon tumingin at nakita ko na meron nga. Sakto naman nakita ko kaklase ko kaya sumama ako doon at di na muna dumiretso ng uwi. Bandang 6 PM, nag-decide na ako na umuwi. Sakto last trip ng jeep at sa dulo ako umupo, yung malapit sa driver. Nang may sumakay na kamukha ko, dun na naman siya umupo sa kabilang dulo sa may pintuan banda. Parang may hinahanap siya nun kung tiningnan niya yung paligid. Di ko alam paano i-explain yung takot ko, buti na lang nagpalit ako ng damit nun at may mask ako. Pero yung suot niya same ng suot ko kanina. Mas na-confirm ko pa na doppelganger ko yon dahil dun siya pumara sa mismong waiting shed kung saan ako lagi bumababa at dun din siya dumiretso sa bahay namin. Na nasa tabi lang ng kalsada. Sa takot ko, di ako dun bumaba. Iba din ang kaba ko nun. Napakiramdam ko para akong nabuhusan ng yelo. Maniwala man po kayo sa hindi, nasa inyo po yon. Sorry po kung masyadong mahaba at magulo. I'm just trying my best na makwento ng maayos. Salamat sa pagbabasa. Natatakot pa din. From White Spike. Siguro dahil sa alam mo, marami na ako nababasang ganito, yung mga doppelganger pala. Siguro itong nabasa ko sobrang
extreme kasi ano na siya parang may sariling identity na siya yung talagang ini-stall yung identity mo, ganon yung atake niya di ba? Kasi kung sa mga parokyano ng Jezone Spooky File, alam niyo naman siguro na hindi lang to yung first time na nagbasa tayo about sa doppelganger, gangster. Hindi to yung first time, pero mostly kasi sa mga doppelganger is parang saglit lang sila, halimbawa dumaan, nakita ng kaibigan or kamag-anak, ganon. Ito kasi parang may sariling identity na so iba yung kung i-rate ko to sobrang extreme ng doppelganger niya, gangster. Well, anyway, siguro may papayo ko nagpayo nagpayo pa no? Siguro magpatawas ka na o di kaya maghanap ka ng pinakamalupit na albularyo, no? Kasi nakakatakot o di kaya tawag nito, magpunta ka sa mga simbahan, ganon, or tawag ka ng pastor, pa-pray over ka, ganon, pa-bless yung bahay nyo, which is baka makatulong, di ba? Kasi kakaiba na to ginagaya ka na parang kinukuha na yung identity mo, nakakatakot yun. Pero kung ako tatanungin, ang haba na naman, napahaba ko na naman dahil sa opinion. Pero kung ako tatanungin kung meron akong ganyan, halimbawa ganyan din ka-extreme na doppelganger, siguro ang gagawin ko yung isa, yung halimbawa nakita ko doppelganger ko, no? Pagtatrabahuhin ko siya. Yung isa magtrabaho tapos ako dito gagawin ko full time yung YouTube, ganun. At least may pakinabang yung doppelganger ko, di ba? But anyway, let's jump into our next story for this episode. Ay wow, siya pa rin pala to. Ito kasi, di ba, si doppelganger, si White Steak yung kanina, di ba? Siya din to, ayun no. Hi, this is White Steak po. Magandang araw po muli sa lahat. Sa nagtanong po na ano pong next nangyari, ito po ay sasagutin ko po ngayon yung mga kakulangan ko nung unang story ko. So baka magtanong po kayo na kung ano pong next nangyari nung tinawag ng pinsan mo yung papa mo. Actually, paglabas daw po ng pinsan ko ay sumunod din daw po yung palabas ng bahay at di na nga daw po nila nakita. Kung magtatanong din po kayo na anong nangyari after, may ginawa ka po ba? Well, every time na may ganong pangyayari, nagkukwento po talaga ako lalo sa lola ko. Even nasa legal age na po ako ay may 6 PM rules pa din po sa bahay, lalo na para sa akin Every time na may ganon, always po prayer ang bili ni lola at papa ko, lalo't lapitin po ako ng disgrasya. Grade 12, kasagsagan ng research era namin na hit and run na po ako before. Buti na lang talaga at hindi totally bangga. And yes po, andun din po ang doppelganger ko. At sa takot ko, tumuloy lang po ako sa lakad takbo kahit ika-ika na po ako dahil nakasunod po siya sa akin. And before home and church are the safetiest place na di niya po ako kayang sundan o lapitan, not until namatay na po ang lolo ko nung 20 na po ako. Doon na din siya nag-start nakita ng family ko. After sa jeep encounter ko sa doppelganger ko ay nasundan po yun ng kinagabihan. May umiikot ho sa bahay.
kumakaluskos at nangangantok ng 10 oras. Aware na po ang family ko sa ganun, kaya may specific na katok po ang bawat member na nagsisilbing code para di po mabuksan ang di karapat-dapat. Bali nung pagpatay ko po ng TV after ng G-Flix na palabas, bigla po ako nakarinig na boses na parang pabulong na, "Lumabas ka dito." Nakaramdam po ako ng takot, pero tumingin po ako sa pinto, sabay sabi, "Di ako natatakot sa'yo. May Diyos ako, kaya ikaw ang dapat matakot sa akin." Then parang humina po ng humina yung boses niya, pero mas lalo siyang naging maingay sa labas na parang may tumatakbo pabalik-balik sa bintana at pinto sa labas ng buong bahay. Kinaumagahan, sinabihan ako ni Lola na magsiga at magsaboy daw ng asin sa buong bahay, lalo na sa bintana. Minsan, di natin gusto pag pinaghihigpitan tayo. Pero naniniwala ako na lahat yon ay may rason. Siguro ho ay may rason kung bakit lalo siyang nagpapadalas magpakita ng mawala ang lolo ko. Marahil dahil sa dala ng lolo ko ang sinabi ng mga tao na protection daw po laban sa mga di may paliwanag na kagaya nila. 3 lang daw po silang meron nun at silang 3 ay puro napupatay. Maraming salamat po sa pagbabasa from White Spike. Ito yung the best, no, na nakarugtungan niya na talaga yung kwento niya. Thank you po, no. Well, anyway, siguro hindi ko kasi nabasa or siguro nakalimutan ko lang, no. Kapag mga ganyan, siguro usual na rin kasi yung mga asin, so lagay kayo ng asin sa buong bahay niyo, no. Tapos try mo rin mag-insenso kasi hindi ko nabasa or nakalimutan ko lang siguro na mabasa sa story mo, pero try kayo mag-insenso, wala yan, mawawala yan, hindi ko sure pero pa-bless nyo yung bahay nyo, ganun, pa-bless nyo yung buong paligid ng bahay nyo, ay naku. Tapos hingi ka ng mga tulong ng mga halimbawa mga pare, ganun. Wala lang, advice ko lang. Hindi ko alam kung ba't ako nag-advise bigla eh. Well, anyway, thank you sa pagsama sa akin ngayong episode na to, and pagpasensya nyo na kung naglalatik na naman ang DJ, no? And pagpasensya nyo na kung may naririnig kayong paglatik, no? Ang sakit kasi sa puwet mo po, no? So, like mo kung nagustuhan mo yung video, comment ka sa baba kung gusto mo ma-shoutout, and share mo na para updated ka or updated yung mga tropa mo, and syempre subscribe ka sa akin. Malaking bagay yun na mag-subscribe ka sa akin, parang awa mo na. And thank you, and again, see you on the next episode.